Tumataas po ang nerbiyos ni Marcos Jr. Sapagkat nakikita na niya ang hindi maiiwasang pagbagsak ng kanyang gobyerno. Kaya kung ano-anong gimmick na po ang kanyang ginagawa para lamang maampat, mapigilan, at mapakalma ang namumuong tensyon, the rising social tension, and yung namumuong galit ng mga mamamayan na hindi na po mapipigilan ni Marcos Jr. at ng kanyang mga publicity and public relations handlers. Una po ay hindi gumimik ang kanya o hindi kumita ang gimmick niya na paikot-ikot, pailing-iling, pa-inspection-inspection sa maraming mga flood control projects na kunwari ay hindi niya alam na ito po ay mga substandard, ninakawan, pinalusot, sinindikato. Walang iba kundi ng DPWH, ng mga kongresista, at ng mga sindikatong contractors. Sapagkat sa dalawang magkakasunod na State of the Nation Address, ipinagtanggol pa po ni Marcos Jr. ang naturang mga flood control projects at ipinagmayabang. Sabi niya, mayroon tayong natapos na 5,500 flood control projects nung nakaraang taon lang to sa kanyang State of the Nation Address. At mahigit 4,000 pa ang makukumpleto na rin. Nako, 3 araw lang po ang nakakalipas bago matapos ang kanyang pagsisinungaling at pagpapahambog sa mga naturang flood control projects na mahigit 5,000 binaha po ang buong Metro Manila, maraming bahagi po ng Bulacan, Pampanga, and ng buong halos Cavite, Laguna, Batangas. Rizal nakaranas po ng mga pagbaha at marami pang ibang panig ng ating bansa. Doon nakita po na talagang walang pinatunguhan pala ang 1.4 trillion pesos na flood control, pero hindi pa niya inamin na yun ay puno at batbat ng pandarambong. Sumunod na taon, pinagmayabang niya pa rin ulit, or 6 months after, na tuloy-tuloy daw ang pagkukumpleto sa mga flood control projects. Nire-review daw ito ng DPWH para maayos. Subalit nang umulan 3 linggo bago po ang kanyang State of the Nation Address, binaha na naman ang mahigit 10 milyong Pilipino at naapektuhan po ang kanilang kabuhayan sa parehong mga lugar buong Metro Manila halos, Karatig Bayan at mga probinsya ng Cavite, Batangas, Laguna, Rizal, even as up to sa La Union, sa Pangasinan, at pati na po sa Bulacan, Pampanga at Nueva Ecija. Marami po ang nakakasaksi na talagang pinagkapirahan, pinagkakitaan at wala talagang totoo at seryosong flood control projects. In spite of the fact that for the last 3 years na umupo siya bilang presidente, siya na ang presidente, ay umaabot pala sa 1.4 trillion pesos halos. Ang mga allocation sa flood control na karamihan po, mga kababayan, ay mga congressional insertions. Meaning, pinalusot, dinaya, at ginawa ito na sindikato ng kanyang pinsan at mga aliporis nilang sila Saldico at pati na rin po sila Romualdez, syempre. Kasabwat ang mga sindikato sa DPWH at pati na po ang mga sindikato ng mga contractors. Ngayon, pinipirmahan niya ang mga budget na ito. Alam niya na may mga congressional insertions, may mga unprogrammed na mga budget. So, mambulat ito lahat. At ngayon, hindi na siya makaiwas. Kaya tama po ang binabanggit ni Governor Chavit Singson na ang pasimuno at mastermind at malaking nakinabang din ng todo sa mga pandaraya at pangsindikato upang durubuhin at kulimbatin at nakawin ang mga pundo sa flood control projects ay walang iba kundi si Marcos kasama si Romualdez. Kaya ito ngayon, inunahan niya. Nagkunwa-kunwarian siya, nagpapanik siya dahil nagalit ang taong bayan at sumabay pa po ang ganitong pagkakabulgar at pagkakalantad, no? Lalo na nang sinimulan ni dating Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Senator Marcoleta ang Senate Blue Ribbon Committee, lalong nasambulat at lalong nabunyag sa taong bayan
kung gaano ka-elaborate, gaano ka-well-placed, at gaano ka-systematic ang pandarambong na ginawa nila Romualdez at Marcos at na mga kasabwat nila na mga kongresista, mga kriminal na sindikato sa DPWH at pati na rin po mga kriminal na contractors na very close at ginagamit din mismo nila Marcos. That even to the point that I talked personally to Governor Chavit Singson, ay ganun nga po ang kanyang sinasabi. Si Marcos po ang may pinakamaraming flood control projects din po na pinakinabangan. That even some of the infrastructure projects and flood control sa Ilocos, wala pang isang taon ay nawawasak na. At pati ang kanyang anak na kinabang din dyan, si Congressman Sandro Marcos. So, knowing Governor Chavit Singson, naniniwala ako na may katotohanan ang kanyang paglalahad that indeed Marcos Jr. and his son, Sandro Marcos, and ang pinsan niyang si Martin Romualdez ay kasabwat po dito. At nang ito ay mabulgar na, kaagad na nag-gimmick si Marcos na hindi siya involved at nagbabayabayani, he's playing hero. At ito po ang una niyang ginawa. Nagbuo daw siya, kunwari, ng independent commission. May mga inilagay na mga personalidad para pabanguhin ang kanyang anti-corruption crusade, kunwari. Pero sa likod nito, sa kanyang pagkanerbiyos, na mabubuking na siya at aabutin siya ng taong bayan, kanya pong pinatanggal at minaniobra ang pagkapangulo o pinuno ng Senate Committee on Blue Ribbon ni Senator Marcoleta. Sapagkat siya din po ang may utos na ipagpapatuloy lang ni Senator Marcoleta. At walang sisinuhin, walang sasantuhin sa kanyang gagawing investigasyon sa Senate Blue Ribbon Committee. Subalit nang ito po ay hindi na makontrol ni Marcos, kanyang tinanggal na at minaniobrang wag nang kilalanin pa ang napag-usapan nila ni Senator Marcoleta na ituloy-tuloy lang ang pamumuno at pagkumpas sa Senate Blue Ribbon Committee. Pinatanggal ni Marcos Jr. at nila Romualdez si Senator Marcoleta at pati na po si Senator Chis Escudero bilang pinuno o presidente, Senate President ng Senado. At yan po ay ginamit nila sila Tito Soto at Ping Lacson upang magkaroon ng maniobra ng panibagong alignment of majority senators na kontrolado na nila ni Marcos at Romualdez para hindi sumambulat ang iskandalo that indeed the chief architects and criminal operators na nag-design ng flood control project at mga pandarambong sa pundo at kaban ng bayan through the budget insertions na illegal at sa Kongreso at pati po sa mga pork barrel na ibinalik at pati na rin sa mga unprogrammed billions of pesos. Walang ibang pasimuno at arkitekto kundi si Marcos at sila Romualdez. Ngayon, dahil nagpapanik siya, hindi na talaga mapipigilan at sumasambulat na ang iskandalo sa korupsyon at pandarambong na sumasabay pa sa nakikita ng mamamayang Pilipino in international situation na grabe ang pagkagalit ng mga mamamayan sa Indonesia at sa Nepal sinundan pa 2 weeks apart lang sinusunog ng mga tao ang mga parliament buildings niraransak nila ang mga bahay ng politicians nila at ang issue corruption din nagkaroon ng riot nagkaroon ng marahas na mga pag-aalsa at may mga namatay at may mga nawasak na properties o ari-arian. At nasaksihan ito ng buong mundo at pati na ng mga mamamayang Pilipino. Sa kanyang pag-panic mode, agad-agad na ipinag-utos ni Marcos na pabilisin daw ang pagkumpas sa naturang independent commission investigation. Kasama pa niya na ginamit sa pagpapabango itong si Mayor Magalong ng Baguio City, kaya hindi na makapag-criticize si Mayor Magalong kasi bahagi na siya ng nag-iimbestiga kunwari sa gustong gawin na gimmick ni Marcos. It was a publicity gimmick. It was a calculated PR stunt or publicity and public relations gimmick, hoping na ang mga tao ay maililihis niya ang pananaw ng mga mamamayang Pilipino sa kanyang pananagutang kriminal.
sa pagkakaroon ng sistematiko at malawakang panunumbalik at pagpapatupad ng pandarambong sa kaban ng bayan. Yan po ang layunin niya, no, kung bakit niya binuo ito, ang Independent Commission, dahil dininervyos na siya. No, tumataas na ang nerbiyos sa kanyang sarili, at pati ang Senate Blue Ribbon Committee at Senate Leadership and Senate Majority, minaniobra na niya na gapangin, imaniobra at i-distrongka upang makokontrol niya na hindi siya mapupuruhan sa magaganap at nagaganap na Senate investigation. At makokontrol niya rin ang kumpas dito sa kunwari independent investigation. Pinalitan niya rin po si Bunuan, natudo pa siya depensa, no, na matino daw si Bunuan, yung kanyang DPWH secretary, subalit nang lumalala na ang pagbubulgar that indeed Bunuan was even involved sa maraming mga kontrata na ito, at kanyang pinayagan ang pangungulimbat ng mga kriminal na operators, lalo na sa Bulacan na DPWH, sa Mindoro, at marami pang iba na mga areas ng DPWH, to the point na ginamit nila as money laundering operations sa casino ang pagsusugal at pagpapatalo kunwari ng hundreds of millions to billions of pesos. Ngayon, wala na siyang choice kundi sipain na rin kunwari si Bunuan. But no single cases or no amount of any action from the government ang nakita natin na ginawa o pinagawa ni Marcos at pinag-utos dito kay newly designated DPWH Secretary Vince Dizon. Ang inahabol lang ni Dizon, yung mga, kung si Senator Marcoleta pa, mga butete at sapsap. Maliliit na mga involved na kriminal. Bagamat dapat habulin at dapat silang papanagutin itong mga kriminal na contractors at mga kasabwat na sindikato na kurakot sa DPWH, pero alam natin na si Bunuan is also guilty. At pinatakas pa nila si Saldico. Wala rin pong seryoso na pag-file ng forfeiture, seizure, and freeze order application or petition by the Anti-Money Laundering Council to the Court of Appeals para magkaroon ng freeze order kaagad sa mga bank accounts, bank deposits, mga financial transactions, money trail, properties, mga eroplano, helicopter, at mga kung ano-anong mga kayamanang pinagdambong ni Saldico at nagpapakalunod siya at ang pamilya niya sa ninakaw na yaman sa taong bayan na nagkakahalaga initially mahigit po 13 billion pesos ang sakay Saldico pa lamang na kanya mismo diniskarte na insertions, at siya ang major executioner, siya ang tirador ni Romualdez at ni Marcos para magsagawa ng 1.4 trillion na mga pangsindikato at pandarambong gamit ang flood control projects. Tatlo sila niyan at mga alipores nila na mga nagsipagtakasan na. And because of that gimmick ni Marcos, nabibisto siya na ang kanyang nervyos ay hindi na mapagtatakpan sapagkat pinatakas na si Saldico at mukhang patatakasin na rin po si Romualdez. Not because gusto niyang tanggalin ito as Speaker of the House, kundi ito ay isang damage control gimmick para kumalma, maibsan, maampat at mapababa ang nagngangalit na bulkang emosyon na parang sasabog na nakagaya ng bulkan ang galit ng taong bayan. Kaya sinakripisyo kunwari si Martin Romualdez Tambaloslos. Pero ang direksyon, patatakasin po siya. At yan ay nagpapakita na talagang nininervyos na si Marcos. Kasi baka tumuga na at magkaroon po ng biglaang paghipo ng Holy Spirit, no? O ng Panginoong Diyos o ng makapangyarihang puwersa sa universe ang utak ni Saldico at ni Martin Romualdez at mga alipores nila, at baka magkaroon ng pagbabaliktad ng kaisipan bigla at ituro si Marcos na siya ang pasimuno ng lahat na ito at ang asawa niya na si Lisa Araneta. Kaya ang nervyos ni Marcos hindi na po talaga maitatanggi, no? At ngayon, habang minamadali nilang palayasin, patakasin si Romualdez at itago ng todo si Saldico at sila Dong Gonzales at mga alipores nito, ay tinuduhan na ang gimmick ni Marcos to the point na naging overacting na siya. Kagabi po, nag-post siya, si Marcos Jr., na kumakain siya ng ulam niya ay okra.
na ibinigay daw ng batang mahirap na nagtitinda ng gulay na si Batching. Ang pangalan Batching. Ito ay gimmick, old gimmick na ito. Kagaya ni Maruhas noon na gumigimmick sa kampanya niya, sa kanyang ambisyon para lang ma-identify na siya ay makamasa at nararamdaman niya ang sitwasyon ng ordinaryong mahihirap na mamamayang Pilipino. Nagkunwa-kunwarian siyang kumakain siya sa bowl, no? Doon sa hindi plato na porselana.